Good morning! Kumusta kayo, ka-coffee, no? Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga OFW, sa mga Pilipino abroad na nakikinig po sa atin, magandang araw po sa inyo. Ito na, ang kinakatakutan ng pamilya Duterte. Mangyayari na. Nag-utos na po ang Bureau of Internal Revenue o BIR na magsasagawa po sila ng tax audit. Formal tax audit dito sa mag-asawang to. Sino mag-asawa na yan? Si Sara Duterte at si Mans Carpio. Kasi, ka-coffee, alam niyo naman yan, di ba? 6.7 billion pesos ang bank transactions. Ilan ang pumasok? 4 billion plus. Ang malaking tanong doon, saan galing yun? Ilan ang lumabas? Ilan? 4 point something ang pumasok, ang lumabas 1 point something, etc. or 2 point something. May balanse pa po, kulang-kulang 2 billion or more or less 2 billion pesos kung tama po yung ating figures. Nasaan yung pera na yan? Hindi nila diniklara yan. Ang nakadeklara lang sa kanilang SALN, 88 million pesos. Kita mo yung diferensya? Sige, let's assume 1 billion na lang. Sabihin na lang natin, 1 billion na lang yung naiwan doon sa pumasok at lumabas. Tapos dideklara mo 88 billion. Ang tanong, saan galing yun? At saan napunta yun? Nasaan yun? Ang tanong, kung legitimate, yung pera na pumasok na yun, total, ini-insist nyo, hindi galing sa nakaw yan. Legitimate yan. Binayaran nyo ba yung tax niyan? Di ba? Yari kayo ngayon. Ang BIR, in fairness naman, sana BIR, hindi lang sila, no? Imbestigahan nyo rin po yung iba. Lalo na po yung mga, may mga aligasyon ng corruption, yung mga lifestyle napakayayaman, etc. BIR orders tax audit of VP Duterte at ang kanya pong may bahay na si Attorney Carpio, no? Manasseh Carpio. Kasi, nagalit to eh. Itong si Carpio, sabi nila, si Sara galit na galit din daw, no? At sinasite nila na violate po yung batas, itong Anti-Money Laundering Act, etc., Bank Secrecy Law, etc., Privacy Law, etc. Violate daw po kasi hindi nila kine-question yung laman. Pero ang pinoproblema nila, bakit yung inilabas? So, violate yung mga existing laws. Malinaw naman sinasabi dyan ng mga mababatas din, ng mga eksperto din, ng mga abogado, na hindi nyo yan protection. Kung may illegal activities kayo, hindi nyo protection yan. Yung mga batas na yan. Ginawa yung batas na yan para maiwasan yung mga money laundering, mga illegal activities, etc. So, munta nga lang. The Bureau of Internal Revenue has ordered a formal tax audit of Vice President Sara Z. Duterte at ang kanya po may bahay na si Carpio at ang siyam na affiliated business enterprises. Simpleng buhay lang, ang dami pala negosyo, bilyonaryo pala, hindi mga nakadeklara, at ito pa, ito mabigat ha, member of the board. Board member si Sara Duterte, kaya siya po i-vice presidente na. Base po sa records ng Securities and Exchange Commission o ng SEC. Bawal po yun. Kayo po i-vice presidente, at the same time, kayo din po shareholder, kayo member of the board, ano yun? Hindi nyo masagot yan, di ba? Sa statement po na nilabas ng BIR, mainit-init pa, April 28, sinabi po ni Commissioner Charlito Martin Mendoza, kinukumpirma niya po na nag-issue po siya ng Letters of Authority o LOAS, which grant revenue officers and legal power to examine books of accounts and accounting records. Saan natin sisimulan yan, sir? 2006? 2006? Simulan yan, yung mga tax records na yan, nagbabayad ba ng tax yan, etc. Itong mga negosyo na ito, ako 100% sure. Inabuso nila si Digong nung si Digong ang presidente pa. Wala. Kasi unquestionable kami. Even yung mayor pa lang si Sara dyan, at yung tatay niya, mayor pa lang dyan sa Davao, untouchables kami. Hindi nyo kami pwedeng questionin, hindi nyo kami pwedeng tanungin dahil kami mga anak ng Diyos. Yan ang tingin nila sa kanilang mga sarili. So, palyado to, sigurado. Bulilyaso sila dito, kalkalin talaga yung mga tax records nila. The tax agency cited a determination of probable cause as the basis for the probe. O, ayan ha. Baka sabihin nyo na naman ha, political na naman ito. Sabi po ng BIR,
ka-coffee. Siyempre, kakampi ni Marcos Bangag yan eh. Sasabihin nila, lahat na lang? So, may legal basis. Anong ibig sabihin natin yan? May pinagbabatayan po sila kung bakit sila magsasagawa ng full audit, tax audit dito sa mag-asawa. Anong ibig sabihin ng may legal basis, may batayan, hindi gawa-gawa din. And ito, ang guarantee sa mga Duterte. Eventually, total, tingin nyo naman si Sara magiging presidente. Kung mali yung ginawa ng BIR, di balikan nyo sila, gobyerno yan, sampahan nyo ng kaso kung mali yung ginagawa nila. Karapatan nyo naman yan eh. You have all the resources, you have all the money para mag-file ng cases against them. Diba? Gawin ninyo yan. Mababalikan nyo siya. And BIR, I don't think na magiging careless ang BIR dyan, kagaya ng kampo ni Sara Duterte. Diba? The tax agency cited a determination of probable cause as the basis for the probe, framing the move as a rules-based exercise to ensure the collection of correct taxes due to the government. Malamang! Dinaya nila yan. Dinaya nila yung filing nila eh. Mula sa pamilya naman Daraya eh. The investigation will be conducted under the protocols of the RUN. Yung Run After Tax Evaders Program o yung rate program ng BIR. Oy, maganda yung programa na yan. Effective po yung programa na yan. Which serves as the primary enforcement mechanism for the Bureau in cases involving suspected tax fraud. Sigurado talaga may tax fraud dyan. Kasi saan ka nakakita? Doon pa lang eh. Ibangga mo lang yung SALN, ibangga mo yung bank transactions, yung mga report sa AMLAC, 6.77 billion, i-compare mo sa 88 million, napakalaki ng discrepancy. Siguradong may fraud dyan. Tama si Trillanes dyan. May dividendong tinatanggap yung mga yan. Mendoza said that while the law is a necessary legal instrument to initiate a formal audit, it does not constitute a final conclusion of liability. Definitely. Di ba? Wala naman talagang conclusion agad dyan na may tax evasion, guilty sa tax evasion case si Sara Duterte, etc. Pero at least nagsagawa kayo ng investigasyon para matukoy nyo kung guilty or not. Yun lang yun eh. However, he noted that accountability begins with a consistent application of the law and the Bureau would pursue legal, administrative, and criminal remedies if evidence of violations is uncovered. Dapat! Long overdue na nga ito, sir eh. The BIR's decision reportedly stems from third-party information and data gathered from official sources as permitted under Section 5 of the National Internal Revenue Code. Okay. Mahilig sila dyan. Yung kampo ni Sara Duterte. Kaso. Para silang nasa Amerika eh. Yung mga nasa Amerika, alam nyo yan, di ba? I will sue you. Simpleng away kapag kapitbahay. I will sue you. Kaso. Yan ang kagustuhan nila. Ganyan ang galing ng kampo ni Sara Duterte. Kaunting kibot, kaso. Now, may authority ba ang BIR na magsagawa ng tax audit dito sa mag-asawa na yan? Definitely, ang sasabihin ng kampo ni Sara Duterte, wala. Labag sa batas na naman yan. Ang constitutional, yan. Political attack na naman yan, sasabihin nila. O yan binigyan na kayo. I-search nyo na. Section 5 ng National Internal Revenue Code. Sinabi na mismo ng Commissioner ng BIR, ito po yung grounds. Ito po yung batayan namin kung bakit magsasagawa kami ng tax audit. Section 5 ng National Internal Revenue Code. Specifically, the Bureau evaluated testimony from the Office of the Ombudsman regarding Duterte's statements of assets, liabilities, and net worth. Yung kanyang SALN po, as well as reports from the Anti-Money Laundering Council disclosed during the recent impeachment proceedings in the House of Representatives. Tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, long overdue na nga ito eh. Dapat noon pa. Ang AMLC, sa tingin ko may pagkukulang din sila dyan eh. Kasi kung noon yung pa natatanggap, panahon kasi ni Digong, kung may nag-report na may mga suspicious, dapat inaksyonan nyo yan eh. Pero si Digong, ano magagawa mo? Si Digong ang presidente. Takot din siguro yung mga nandiyan sa AMLC. Hindi nila inimbestigahan. They did not conduct further investigation on the matter. Kaya ganun yun. Pinatagal pa nila. Since 2006 pa yung pinakita ninyong records eh. Ilang taon na yung lumipas dyan, wala kayong ginawa dyan. Suspicious na nga yung dumarating. Wala takot eh. Trabaho niyo yan eh. Anyway, wala tayong magagawa dyan. Nakaraan na yan, no? Move on. Bawi kayo. The scope of audit extends to a portfolio of entities including the legal firm Carpio Lawyers. Ito siguro yung sinasabi nilang may utang daw. Si Kong Jervin Luistro na 8 million pesos, no? Carpio Lawyers, formerly known as Carpio and Duterte Lawyers, and several enterprises in the food and service sectors such as Zelta Matiem Salon,
City Hall King Chow Foods Corporation. Nasa City Hall ng Davao. Kalain mo yun? Ako, ano ko lang to ha? Teorya ko lang yan ha? Kayo nakaupo dyan sa City Hall, yung negosyo nyo nasa City Hall. Di ba conflict of interest yun? Malinaw na conflict of interest yan. Itong City Hall King Chow Foods Corporation. Ano to? Parang, ang na-imagine ko dito mga co-op eh. Hindi co-op ha, pero medyo food cart, sorry. Mali yung term na co-op, mga food cart sa City Hall yan. Hindi ko alam, mga taga nasa Davao, kung alam niyo yan, City Hall King Chow Foods Corporation. Pero parang unang dinig mo pa lang conflict of interest na kayo yung nasa City Hall lang daw, negosyo na. Anyway, sanay naman sila dyan. Davao Bounty Times Foods Corporation and Kalye 88 Foods Corporation, hilig sa pagkain na. Other entities under scrutiny include Badayao Fisheries Incorporated, Davao Emerging Taipans Corporation, Amianan Shores Incorporated, and Geometry Security and Investigation Agency Incorporated. Yan po yung mga i-audit ng BIR. This development comes amid heightened political tension as the Vice President faces mounting pressure from legislative inquiries. Kasi dapat sila managot dyan. Ayaw nila magpaliwanag eh. Diba? Patawag mo sa House of Representatives, patawag mo sa hearing, hindi sila pupunta. Lumala yan. No. Sa korte kayo magpaliwanag. Yun lang yun eh. Kasi deserve din ng taong bayan yan, maintindihan saan galing yung billion na yan. Nasaan nyo natitirang billions. Diba? Ipaliwanag nyo. Ayaw nyo sa House of Representatives, o sige, sa Senado ninyo ipaliwanag, kung ayaw nyo sa korte. Diba? Sige, komento po ang mga nais nyong sabihin. Gusto nyo pong ipaalam sa mga ka-coffee na kikinig sa atin, comment dyan sa comment section. Mga nasa Facebook na nakikinig sa atin, please follow na po kayo sa ating Facebook page. Mga nasa YouTube, click nyo na po yung subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. Mamaya, 6:00 po ng hapon. Salamat PBBM Podcast. Alam nyo na yan ha, sa Facebook ha. Live po kami ha. Salamat PBBM Podcast kasama si Palirista TV at si Yayam Dizon. Every Wednesday po yan. Salamat PBBM Podcast. Kasama din natin sa grupo si Mark Ian Everyday at si 31 Million Movement. Kita-kits tayo mamaya 6:00 po ng hapon hanggang 7:30 ng hapon. Every Wednesday po yan sa Salamat PBBM Podcast. Bye-bye.